Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Kamusta po kayong lahat? At tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong dalawang miyembro ng House of Representatives at tinatawag na Young Guns ay binalikan po ng taing at tukmol na Vice Presidente ng bansang Pilipinas. No, si Representative Sia Atjong at si Representative Paulo Ortega na sila pong mga peers critic ng tae at tukmol ninyong Vice Presidente ay sinabihan po na produkto ng warlords. Wow! Pero yung definition ng warlords ni tukmol at taing Vice Presidente ay iba po. Mukhang magbabackfire sa kanya ang sinabi niya ito. Okay? At ganun po, ito din pong yung tukmol at taing Vice Presidente ng Pilipinas ay talagang wala pong malasakit sa mga Pilipino. Bakit po? Mamaya malalaman nyo po, no? So, simulan natin dito sa dalawang miyembro ng representante at sa grupong tinatawag na House Young Guns. No, ito po yung mga upcoming mga young people natin ng mga mambabatas at matatalino at mahuhusay, hindi tulad nung tukmol at taing Vice Presidente ng Pilipinas na naturingang isang abogado pero hindi po siya nagpapakita ng quality ng isang abogado. Dapat ito binibilisan ng Supreme Court ang pagdidisbar dito kasi meron po silang yung sa canon no, ng mga abogado. Dapat they will show decorum, proper manner, because they represent the institution where they belong to, mostly the Justice Department o yung tama, Justice, di ba? The Judiciary. Pero wala po Ang tagal nang nakabinbin yung mga ilang disbarment cases sa kanya pero hindi po gumagalaw. Okay? So itong si Atjong at si Ortega ay tinawag po ng inyong tukmol at taing Vice Presidente na produkto daw po ng warlordism. Yung warlords, no? Tinatawag niyang sila ay mga byproduct ng warlords doon sa lugar nila. Si Representative Sia Atjong ay taga Mindanao po yan. Si Paulo Ortega naman taga La Union. So merong mga warlords doon sa bayan nila. Naintindihan kaya ni tukmol na Vice Presidente ng Pilipinas ang sinabi niyang warlords? Ayan mga kababayan, naputol tayo na antala kasi may magmumower po no? So kung may maingay man, pagpasensyahan nyo na, hopefully marinig nyo ito. Okay, so ito po kasi yung balita sa Inquirer. Sinabi niya, Sara Duterte brands accusing lawmakers as products of warlordism. So sinasabi niya itong dalawang Young Guns House of Representative members ay mga produkto ng warlords kasi binabatikos po siya, no? Kasi itong dalawa sinasabihan siya na magpakita ka naman ng decency, sincerity, wag kang puro gutter politics, wag kang puro basura. Gumanti siya. Ang ginamit niya produkto daw ng warlordism. Naintindihan niya kaya yung sinasabi niyang warlords? May warlords pa pala sa Mindanao at sa La Union, mga kababayan. Naintindihan niya ba ibig sabihin ng warlords? Sabi pa nga dito ni AI Google na yung warlordism daw refers to political system where military leaders known as warlords ang siyang namamahala sa lugar na yon, no? Overthrow force and without legitimate authority. It is characterized by the presence of private armies, internal conflicts, and a weakening or absence of central authority. So, ibig sabihin, doon sa lugar nitong mga representanteng ito, may mga warlords doon,
military ang nagtitake over doon sa lugar nila. O tingnan mo nga naman, gumamit siya ng word na hindi niya naintindihan at magbabackfire ito mga kababayan sa kanya. O bakit? Ito po kasi yung sinabi niya tungkol kay Adjong at kay Ortega. Adjong is a product of warlordism here in Mindanao. Meron palang warlordism doon sa Mindanao. Talaga naman. So I don't think he is the right person to talk about decency, dignity, and civility. Eto na yung balik sa pagmumuka nitong gaga na ito, itong tokmol na ito. His victory in Lanao is a result of the power held by their dynasty. Di ba nagbumirang sa'yo yung sinasabi niyang warlordism doon sa bayan ni Adjong sa Lanao ay pala produkto ng dinastiya. Ang layo ng definition sa warlord sa dynasty. Di ba? Ito pa yung sinabi niya kay Ortega. The Ortega is like Adjong, a product of warlordism in our country. So it's only right thing that he too should adopt a deafening silence because he has no right to open his mouth. Wala daw karapatang magsalita si Ortega o si Adjong about decency, civility, and dignity dahil produkto kayo ng dinastiya. Wow! Nagsalita yung hindi produkto ng dinastiya. Sabi ko na sa inyo tokmol talaga itong vice presidente ninyo. Malaking tokmol at tubol. Diba? Sinasabi niya wala kayong karapatan na magsalita. Dapat tumahimik na lang kayo. Wow! Parang siya lang ang may karapatang magsalita at bumatikos. Siya lang po ay hindi daw produkto ng dinastiya? Nagtatanong lang. Sinong tanga naman ang maniniwala sa'yo na ikaw ay hindi produkto ng dinastiya? Ano naman ang karapatan mong magsalita sa mga bagay na ito about dinastiya kila Adjong at Ortega? Ikaw manalamin ka muna, tangengot. Di ba mga kababayan? Ikaw din ay product of warlordism, ungas. Hindi alam ang pinagsasabi. Akala niya siguro hindi siya kasama sa pamilya Duterte. Baka naman convenient sa kanya, nagimitin niya na lang yung Carpio. Di ba? Wag muna akong Duterte ngayon Carpio muna kasi babanatan ko tong dalawa na to na produkto ng dinastiya para naman hindi halata na ako ay produkto rin ng dinastiya. Ilang taong namayagpag ang pamilya mo at kasalukuyang namamayagpag sa Davao? Ilang dekada? Nagpapalit-palit lang kayo. Mayor, vice mayor, mayor, vice mayor, kapatid mo, tatay mo, ikaw. Diba? Tapos mag-congressman. Ganun lang, ikot-ikot lang kayo. Ano tawag nyo dyan? Diba? Dynasty, saling lahi. Yung mga pamangkin mo, lumalaban ng pesto sa local government unit, yung anak ni Yot Man. Tapos you have the audacity na sabihin itong dalawa na ito ay produkto ng warlordism, produkto ng dinastiya sa mga lugar nila, kaya wala kayong karapatang magsalita sa akin. Wow! Yung sinasabi nila sa'yo ay realidad. Hindi mo kayang magpaliwanag sa mga pera ng taong bayan na ginastos mo. Tapos babanata mo ng warlordism sa Mindanao. Sinisira mo pa ang bayang Mindanao. Ganyang kagago ang tokmol at taing vice presidente. Akala niya perpekto siya. Nako, Diyos mio. Nagsalita nang hindi alam ang sinasabi. Sinasabi na nga ba? Kasi ito po ay chance interview. When you said chance interview, tantamount to ambush interview. Wala pong script yan.
Wala siyang binabasa dyan, wala yung scriptwriter niya. Kaya ayan ang nangyari. Lalong nag-magnify ang katangahan at kabobohan niya. O, kung titignan nyo yung tinatawag niyang warlordism sa Mindanao, mga angkan-angkan din yan. Mga dato-dato, salinlahi. Ganun po sa Mindanao Doon sila kampante parang kayo. Diba sa Davao City, sa 1st District of Davao del Sur, ano kayo? Di warlords din kayo. Diba? Tanga? Kasi yung ini-equate mo sa statement mo ay produkto si Adyong at si Ortega ng dinastiya sa lugar nila. Diba ikaw din dinastiya? Kaya hindi nga maaprobahan, hindi pumasok sa plenaryo ng HOR at Senado ang mga bill para sa anti-dynasty law. Kasi maaapektuhan kayo. Tignan mo ang tatay mo, 80 na, gusto pang tumakbong mayor ng Davao City. O di ba warlordism din yan? Dynasty din yan? Bobo! Tukmol talaga mga kababayan. Ang laki mong tukmol. Doon nga sa amin, halika nga dito, tukmol. Alam mo yung tukmol? Ha? Salitang kanto po yan ng tanga. Hoy, idiot! Pasensya naman mga kababayan, no? Talagang wala Ang laman ng bunganga ni Sara Tukmol Duterte ay basura. Kasi bakit? Basurahan siya Siya yung garbage bin saan ba dapat itapon ng basura? Di sa garbage bin. Siya po yung dumpster, Hindi alam ang sinasabi. Akala ko ba abogada ito, matalino. Yung pala, walay. Bugok din. Ito pa mga kababayan pinupulaan niya yung 20 pesos per kilo ng bigas ng Pangulo. One day lang daw yan. Kasi pamumulitika lang yan. Pamumulitika lang. Ang sinasabi niya pa, balikan natin si Ortega. Sinasabi niya kay Ortega, "Hoy, boy, don't change the topic," sabi niya. Ang ano dito ay ang pangako na hindi natupad at napangako. Huwag mo daw i-change ang topic. Hoy! Ano naman ang kinalaman ng House of Representatives dyan sa mga ipinangako ng Pangulo? Yang pangako pwedeng matupad o hindi. Parang yung tatay mo. Pero yung aspiration, natupad. Kaysa dun sa sinabi ng tatay mo, marireduce ang presyo ng bigas ng 7 pesos. Walang nangyari. Yun ang talagang budol. Anong pakialam ng HOR kung matupad o hindi yung pangako na sinasabi mo ng Pangulo? Alam mo kung anong pinangako ng Pangulo sa tingin mo sa sarili mo? Yung helicopter ng Pangulo. Feeling mo sa'yo yun. Ikaw ang Pangulo. O di ba nung na-call out ang Pangulo, hindi ka na pinagbigyan? Tamang sabi nila Pag hindi mo nakuha ang gusto mo, magwalwal ka kasi spoiled brat ka. Hindi yun ang usapan dito yung pangako ng Pangulo. Walang ipinangako ang Pangulo. Aspiration yon. Kaya huwag kang magsalitang kanto. Salitang kanto ka naman Salitang bura ka naman Hey boy, don't change the topic daw. Parang ano yon? Ano palagay mo? Tingin mo sa lahat ng Pilipino, hayop? Diba? Ganun po ang tingin ni Sara Duterte sa mga Pilipino. Sa bagay, hindi naman po siya purong Pilipino. May lahing German po yan, 50-50 po yan. Hindi po siya 100 certified authentic Pilipino. Opo, may lahi po yan na Banyaga. Di ba si Digong galit na galit sa Banyaga, sabay tumoknat ng Banyaga. Di ba? Hypocrite. Ngayon, sabi mo hindi natupad ang pangako. Hindi natupad ang pangako sa'yo kasi makasarili ka. Tinutupad ng Pangulo yung mga sinabi niya sa anumang campaign niya, yung aspiration niya. Kasi wala naman ako narinig na pinangako ng Pangulo in public. Baka sa'yo lang na personal. Lalong-lalo na yung helicopter. Di ba nagdrama-drama ka doon? Tapos hindi ka nabigyan ng confidential fund, nagdrama-drama ka na naman. Ayun yun Di ba? Tama mali. Ngayon yung 20 pesos, sinasabi mo hanggang May 1 lang yan tapos wala na, namumuliti ka lang yan, pang-ayuda lang. Kasi wala silang makuhang boto sa Visayas. Really? Yung 1 Cebu na lang
Isa lang yan sa 12 Visayan region na pumayag na magbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. At may mga video po na yung 20 pesos kilo ng bigas na galing NFA at yung 29 sa Bulacan na kooperatiba ay hindi po mabaho, walang bukbok, walang halo, maputi, mabango ang amoy. O ngayon nangyari yung aspiration na 20, pinupulaan mo. Sabi mo hanggang May 1 lang yan. Tignan natin. At sosoplaking ka. After election, ibabalik po ng DA para hindi naman sila, hindi nila ma-violate ang ban ng COMELEC. Diba? Sumusunod sa batas, sa rule of law, ang gobyerno pero ikaw wala. Kasi ikaw ay basurahan. Oo, basurahan kay taga-tapo. Diyan namin tinatapon yung mga basura na mga minions mo. Ngayon sabi niya, alam daw niya paano ibababa ang presyo ng bigas at ibebenta sa 20 pesos per kilo. Pero, hindi niya sasabihin kasi ayaw niyang makipagtulungan sa gobyerno. Ayon, o paano mo gagawin yan? Paano mo i-roll out yan sa buong bansa? Bakit? Ikaw ba ang magpipirma sa mga Republic Act, sa mga bill? Ha? Gagawa ka ba ng executive order? Yon, pilinggera. No? Dalawa lang yan. Either, nambobola lang siya, ginajaming lang tayo, tulad ng sinabi ng tatay niya, or talagang walang alam. Kasi bakit? Tukmol eh. Diba? Tukmol na. Tai pa. Saan nilalagay yun? Eh di sa basurahan. O, diba? Doon sa dumpster. Eh mukha naman siyang dumpster. Diba? Walang malasakit sa Pilipino. Ganyan po ang mga Duterte. Lalong-lalo na itong si Tukmol na Sara Duterte. May alam ka pala. Ba't ayaw mong makipagtulungan? Kasi hahayaan niya munang maghirap ang sambayan ng Pilipino para they will forever blame the Marcoses. O parang naalala nyo, sinagsabi nun? O, para daw sa 2028 siya na ang mamumuno at alam niya ang gagawin. Uwe, you will let the Filipino people suffer and die from their hunger and their poverty, no, for 3 years? Wala kang awa. Psychopath ka. Ganun po yon. Or, talagang hindi niya alam, ginajaming lang tayo. Nang loloko lang yan. Remember, sinabi niya publicly, sisiraan namin ang kapatid mo. Yung nandoon sila sa isang bayan kasama si Amy at sinabi niya kay Amy, o pwede ka nang umalis ng stage dahil sisiraan na namin ang kapatid mo. Sisiraan. O diba? Huling-huli na walang alam gawin kundi maninira lamang. Yan ang certified anay. O diba? Ayaw mong makipagtulungan. May alam ka ba? O totoo ba yon? Wala. Walang alam niya. Sa DepEd nga nag-quit. Tapos sasabihin niya, alam niya. Yung programa niyang Catch Up Friday, wala nga, palpak. Tapos sasabihin niya, alam ko paano pababain ang presyo ng bigas. Alam mo, pwede mong, alam mong ibaba panty mo. Pero yung presyo ng bigas, hindi. Sinungaling. Oo, nambubudol lang mga kababayan. Hindi niya nga alam yung pinagsasabi niyang warlordism eh. In-equate niya sa dynasty. O diba, ibang-iba ang meaning ng warlords sa dynasty. Ibang-iba ang meaning ng warlordism sa dynastiya, sa dynatism. Oh, wala, bobo. Tukmol talaga, tai talaga mga kababayan, no? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.